Matapos mabaril sa buy-bust operation sa Sultan Kudarat. Ang kanilang mga nakainkwentro, mga notorious na high-value drug suspect. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nauwi sa enkwentro ang buy-bust operation ng mga pulis sa barangay Simuay sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nahuli ang dalawang drug suspect na sina alias Ting at alias Cassie. Nasabat din ang 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Sa kasamaang palad, napatay ang dalawang operatiba ng PNP Drug Enforcement Special Operations Unit 15. Kinilala sila Police Corporal Kirk Sipin at Patrolwoman Rosalyn Buli pa sila sa ospital. Ayon sa PNP DEG na mga suspect na makatunog ng mga pulis ang kanilang katransaksyon sa droga. Upon interaction dito sa mga suspect or target na individual natin na nagkaroon nga ng encounter, na-consume naman po natin yung ating pong target. Nahuli po itong ating mga suspect. Napag-alaman din na notorious sa bentahan ng droga ang dalawang nahuling drug suspect. Paong mga high-value individual sila at matagal nang tinitiktikan ng mga pulis. Sa ngayon, tinaganap pa ang dalawang pangkasabwat ng mga inaresto na nakatakas sa buy-bust. Hindi tayo titigil hanggat mabigyan natin ng hustisya itong mga pulis natin na nasawi performance of their duties. Itong operation po na ito would indicate how serious the PNP in our campaign against illegal drugs. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon. Grabe ano. So ayon dito sa balita, binaril sa ulo itong dalawa nung nalaman na pulis yung kanilang transaction. So sa makatwid, ginawa nilang undercover yung dalawang pulis. So syempre isang babae, isang lalaking pulis, nagdamit siguro na katransaction nila, natiktikan. So, ito yung point ni PRRD na hindi mo sila pwedeng pakiusapan. Hoy, tumigil ka dyan sa inyong mga kalakaran transaksyon na ganyan. Hindi sila mapapakiusapan. Kasi nung nalaman, no mercy ang ginawa. Talagang headshot kasi binaril sa ulo eh. Hindi ito biro. Hindi tayo nakikipagbiruan kasi etong mga tao na ito, notorious, walang puso ang mga to. Ano bang sinabi ni Marcos nung siya ay nag-speech? On the fight against dangerous drugs, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Effective ba? Extermination was never one of them. Oh. Extermination was never one of them. So kahit malagay sa buhay mo yung alanganin, ano yan? Hindi pwede. Hindi natin pwedeng exterminate yung mga yan kasi may buhay yung mga yan. Paano ang human rights ng mga yan? Saan kayo nakakita ng ganun? Mas kinakampihan mo pa etong mga durugista na ito kaysa mismong tao mo. Na yung tao mo, pinapatupad yung mandato mo. So the reason why itong si PRRD talagang meron talaga siyang concern no sa kanyang mga tao kasi pulis ko yung mga yan eh. So ang utos ko sa kanila, in case na malalagay ang buhay nyo sa alanganin, patayin ninyo. So ngayon, dahil sabi dapat bloodless tayo, hindi natin pwedeng exterminate ang mga to, sinunod nila si PBBM. Ang siste, ang namatay, yung mga pulis. Ang tanong, bloodless nga ba? Sino ang nagkaroon ng first blood dito? Ang mga pulis. Ang tanong natin dito sa mga human rights advocates na ito, ipagtatanggol ba ninyo o kukwestiyonin din ba ninyo ang human rights nung mga napatay na pulis na nagpapatupad lamang ng mga order para ipagtanggol or linisin ang bayan natin? So ngayon, dito mo makikita iisipin mo na
have been trying to prosecute Duterte to the point na ipagkakanulo pa si Duterte sa ICC. At nakita ninyo dito, ito ba ang gustong i-question ng DOJ? Yung ginawa ni Duterte na linisin yung mga durugista? International humanitarian law ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying as well as the law that we have here. And it's the law of the ICC actually, it's what they're using right now. International humanitarian law. So, it's the Republic Act 1951. So, that's what we're looking at right now. Sir, to confirm lang at tama lang po ang pagkakaintindi ko. Iniimbestigahan niyo na po sa dating Pangulong Yes. Our task force is doing that. Kausap ko lang kanina yung head of task force. Sir, yung kay President Duterte, gaano po kalawak? Ano-ano po yung sinasama ng investigation? Lahat ng pwedeng sakupin. Siyempre, you're talking about several laws that come into play. And you have the revised penal code and other special laws. And you have the Republic Act 1951. So medyo malawak kasi yung minention sa Quadcom. Are you talking about galing po ng mayor pa siya, yung mga sinabi niya about... Well, ano yan mag-overlap yan. Then we have to choose our strategy later. Pag nag-overlap yan sa ICC, we choose our strategy. Nung panahon ni PRRD, maraming mga pinatay daw na mga inosente. So, kumusta naman ang pamilyang maiiwan nitong mga pulis na sinasabi nila na dapat hindi exterminate yung mga drug lords o itong mga sa drug bust nila? Kumusta naman yung kanilang mga maiiwan ng pamilya? Kasi itong dalawang pulis na ito, I believe na hindi lang ito ngayon lang nangyari. I mean, nagkataon siguro na itong sa pulis na ito, nag-viral yung video eh. Pero dito natin mapapatunayan at makikita na hindi biro yung pagkakaroon ng operation na ganito, yung drug bust na ganito, hindi sila madadaan sa pakiusap. Sa totoo lang talagang, kasi ito pinapatay mo ang kanilang business. The reason why nung panahon ni Duterte nawala ang lahat ng mga ito, to the point na pati yung mayor ng Iloilo ay tumakas ng Pilipinas. Dahil alam niya, malalagay siya sa alanganin sa kanyang kalakaran na bilang nasa listahan ng drug list. Talagang matindi yung pagkahawak nila sa ganitong kalakaran, mapa-pulis, mapa-general, mapa-politiko man yan. Talagang sila yung nasa likod nito at hawak nila at kaya nila at papatay talaga ng mga tao na yan. Kaya nga sabi ko, paulit-ulit kong sinasabi, bakit hindi nila imbestigahan kung paano at bakit pinatay si Kian de los Santos at kung sino ang pumatay? Kasi base doon sa isang witness na dala-dala nila Risa Ontiveros doon sa kanilang hearing, sabi nung isang nagbebenta, nagtutulak na babae na yun bago pa dumating si PRRD 2015, nag-umpisa na silang magbenta ng droga. At sinabi niya, hindi raw sila natatakot na magbenta ng droga dahil ang nasa likod nila, ang handler nila ay pulis mismo. At ang sabi ng pulis na yun, huwag kayong matakot, kami ang bahala sa inyo. Dumating si Duterte. Pinagsabihan itong nagbebenta na ito kung hindi kayo tumigil. So anong ginawa? Pinaalis, sinabihan yung asawa nung babae na ito na umalis. Sinabihan ng mga pulis na handler nila na umalis sa Antipolo, umalis sa Antipolo. Hindi sinunod nung asawa niyang lalaki na yon. Nanatili siya sa Antipolo. The next thing we know, napatay yung asawa niya na yon, na lalaki. Ang tanong, sinong pumatay? Kasi kung hindi mapapatay yung lalaki na yon, kakanta yon. At sino ikakanta niya? Yung pulis na handler niya. So ang tanong, sinong pumatay doon sa mamang yun na nagbebenta ng droga?
Yung mga pulis na nagpapatupad ng batas under Duterte's order, o yung pulis na handler nung mamang yun. The same thing goes through with Kian de los Santos. Si Kian de los Santos, di ba may store siya? Bagsakan yung kanyang store. Dadalhin yung epektos doon, kukunin nung babayaran, tapos ibibigay yung bayad. Ngayon, dumating si Duterte. Talagang mahigpit yung drug campaign niya. Ngayon, maraming alam si Kian. Kung hindi nila papatayin si Kian, marami siyang ikakanta. So ang tanong, sinong pumatay kay Kian? Yung handler niya o yung pulis na nagpapatupad ng mandato ng order ni PRRD? So yun ang dapat nilang alamin, hindi yung pinatay ni Duterte, pinatay ng pulis ni Duterte. Yun ang dapat nilang imbestigahan kasi nakikita naman natin ngayon, 2 pulis na matay. Wala bang masay ang presidente dito? Wala bang masay dito ang human rights? Wala silang pakialam? Tapos kuno, itong mga namatayan na ito, na nanay, tatay, asawa, ng mga nagtutulak, nagbebenta, ng mga durugista, pinagtatanggol. Pero yung mga pulis na napatay under Duterte's drug campaign, paano naman sila? May mga baril yung mga yan, ang sabi pa nila. Kung 6,000, ano sabi nila? Kung may mga 6,000 na nahuli, bakit hindi nila may present yung 6,000 din na baril? Ano ka? Lahat ba sila may daladalang baril? Lahat ba sila di baril? Meron din naman mga durugista na hindi baril or wala silang hawak na baril nung that time, pero talagang lalaban sila. Pwedeng malapit sila doon sa pulis, bubunutin yung baril ng pulis, pwedeng ganun. So hindi natin, yun yung dapat imbestigahan kung paano nangyari yung mga yun. Pero to equate na yung 6,000 na baril ay yung 6,000 na nahuli na talagang nanlaban daw, dapat meron daw 6,000 din na baril. Di ba kalokohan lang na i-equate mo yung 6,000 na nanlaban saka 6,000 na baril? Yung mga yun. Di ba? Lahat kasi gagawin ng mga yan. Lahat manlaban. Lahat ng klaseng panlalaban para hindi sila mahuli, gagawin nila regardless kung paano sila manlaban. And sabi nga another factor na hindi synchronize yung nanlaban kuno at saka yung baril, may posibilidad halimbawa yung isang drug lord sa isang kulungan napatay, di ba? Hindi mo po pwedeng sabihin na ang pumatay diyan ay si Duterte o kaya yung nagpapatupad ng drug war. Maaari na yung drug lord na yan, meron pang mas mataas sa kanya at inutusan yung mga preso doon na itumba yun. Otherwise, baka ikanta yung politiko na nasa taas niya. Yun ang dapat imbestigahan, hindi kaagad Duterte. Kasi ang pinaka main na tanong natin dito under Duterte's administration, naging mapayapa ba ang lansangan natin? Malaya ka ba nakakalakad sa gitna at 10 oras ng gabi? Kung oo ang sagot, hindi ba natin pwedeng sabihin na epektibo? Kasi saan napunta yung mga durugista, yung mga adik na pwede at any rate, pwede kang gahasain, pwede kang pagnakawan? Saan sila napunta nung panahon ni Duterte? Abay pinatay. Oh, hindi ba deserve? Kung ganun man lang nga mga halang ang bituka, nanlalaban sila, ayaw nilang sumurrender, hindi ba deserve nila yon? Sa tingin mo, ibig mong sabihin mas deserving pa pala na maghahasa, mapatay yung mga biktima
ka sa itong mga walang kaluluwa na ito? Di ba common sense lang? Ba, hindi ko lubos maisip na Duterte sila ng Duterte, pero panahon ni Duterte, tumahimik sila. Pero ngayon nakita ninyo mismong pulis. Tapos sasabihin ni Jean Fajardo, ewan ko, general na ata yan si dating colonel, no ano, ngayon general na ata yan. Sasabihin ni Jean Fajardo, gagawin po natin ang lahat para mabigyan, hindi po tayo titigil, para mabigyan po natin ng hustisya ang pagkamatay ng 2 pulis. Totoo? Gagawin nyo ba talaga yun? O mananatiling mapupunta sa kawalan yung pagsakripisyo ng 2 pulis na ginawa nyong undercover? Alam nyo yung mga pulis ngayon ang nararamdaman nila? Dahil sa mga nakikita nila na mga loss of lives ng mga kapulisan sa mga encounters na ganito, hindi mawawalan na sila ng strength na lalaban dito sa drug war. Example, halimbawa ako yung pulis. At ang sabi ng presidente ko, bloodless tayo ha. Huwag natin exterminate ha. At nagpapatupad pa ng batas, no? Nagle-legislate ang ating mga mambabatas ng bagong batas na huwag patayin yung mga drug lord, mga durugista kasi may human rights sila. Okay. So kung ako yung pulis at yung kapitbahay ko, kapitan, at handler ng droga, sa tingin mo ako bilang pulis, huhulihin ko yon? Na alam kong mamamatay tao yon, kayang pumatay ng kapitan na yun. May mga sariling army yung mga yan, mga private army kumbaga, o kapitan o mayor o kung sino man. Huhulihin ko ba yon? Abay hindi. Bakit ko ilalagay sa alanganin ng buhay ko? Kahit ako may mandato to serve and protect, hindi ko po gagawin yun. Kasi yung mismong Pangulo ko, sabi niya, do not exterminate. Huwag natin exterminate. Huwag natin patayin sila. Kasi may karapatan sila, may due process sila. Pero nung panahon ni Duterte, anong sabi ni Duterte? Ipatupad ninyo ang aking order. Pag sila ay nanlaban, patayin ninyo. Akong bahala sa inyo. So, I will have the strength. Kasi alam ko na babakapan ako ng presidente. At yun ang utos ng presidente. Kaya nga nagkaroon marami yung mga drug lords na mga mayor, mga general, mga kapulisan nung panahon ni PRRD na talagang ipinatupad ng mga kapulisan regardless of who you are. Kay mayor ka man, kay general ka man, kay pare ka man, talagang hinuli. Bakit? Kasi merong malakas na kautusan ang presidente. Ganun lang kasimple yun. Kaya kita nyo, nalinis yung panahon ni Duterte talaga. Alam mo yung feeling na merong kang tatay na alam mo pag kinawawa ka, lumaban ka. Basta alam mong nasa tama ka, lumaban ka. Suntukin mo. Kung alam mong nasa tama ka at alam mo nang sinusuntok ka na, lumaban ka. Pag may nangyari sa'yo, sabihin mo sa akin, akong bahala sa'yo. So magkakaroon ka ng yung moral ba, yung high moral bilang kapulisan. Lalaban at lalaban ka. Regardless, kahit mamatay ka, alam mo na babakapan ka ng presidente mo. Yung pulis kaya na yan, kung mismo ngang mga nasalanta ng bagyo ay hindi natutulungan, itong pulis pa kaya? Diba? Mamatay na lang sila na mapunta sa wala. Ewan ko kung ba pati pagburol, kung tutulungan pa ba sila, kung bibisitahin ba siya ng presidente o hindi. So kawawa talaga ang mga ano ngayon. Alam mo yun, sasabihin, you would want to impress bloodless drug war. Paano mo ma-implement ang drug war na bloodless? Kailan nagkaroon ng war na walang blood?
Ay, nako, Diyos ko po itong Marcos administration na to. Drug war? Tapos bloodless? Papatayin ka na? Huwag mong exterminate? Di ba nakakaloko? Grabe ano? Namatay na sila, low moral pa. O, tama, divine. O. Sabi ni Fras, perkat babae pa naman sa pulis ang namatay, paano ng pamilya? Isang babae, isang lalaki. Malamang siguro kasi nga undercover, ang dating sa balita, undercover yun sila. Kumbaga nagpanggap silang mga customer. Oh, nung nalaman, anong ginawa nung katransaction, anong ginawa nung ano na yun? Notorious yun eh. Notorious. Wala akong kung ako yung notorious, wala akong pakialam kahit pulis ka. Anong ginawa? Binaril sa ulo. Tapos sasabihin ng kanilang higher ups, gagawin po natin ang lahat ng ating makakaya para maibigay natin ng hustisya para sa namatayan na 2 pulis. Hindi po kami titigil. Grabe. Parang wala lang. Sabi ni Jocelyn, pag ang namumuno, itulala at hindi alam ang gagawin, mga nakapalit.